nagpadala doon sa akala niya mayamang-mayaman ang putang ina, nadala. Kasi nung una pala itong hayop na ito, instantly binigyan daw ng 50,000. Makaraan ang isang linggo, binigyan ng 50,000. Pangatlo, noong magkita sila at kung saan sila pumunta, binigyan pa rin daw. Hindi na alam nung nagbigay sa akin ng information kung magkano nabigay. Pero ngayon, kasalukuyang buntis itong gaga na ito. Kaya ang bilis ng karma. 2 months na buntis, 2 months na hindi dinadatnan, buntis, nagdududura, nagsusuka, buntis, dadalhin daw sa ibang lugar yan at doon ipapa-abort. So mga kalingap, mga ka-Adonis, hihimay-himay naman natin ito. Itong patungkol dito sa hayop na sponsor na ito. Kung totoo man yung sinasabi ni Mr. June Berana. Sa totoo lang, yung mga ganitong klaseng tao dapat hindi na nabubuhay sa mundo eh. Ito yung mga latak ng lipunan na walang pwesto sa sangkatauhan. Sa totoo lang, kung tao man siya. Obviously, itong sponsor na ito, kung ating kikilalanin, malamang nasa Pilipinas yan. Kasi hindi niya mabubuntis itong beneficiary na ito, itong babae na ito, kung hindi niya ito pinuntahan, kung hindi sila nagkita, kung wala po sila sa iisang bansa. Yun ang malinaw yan, unless na nag-donate po siya, no? Na bahagi ng kanyang pagtulong ay ang pagdodonate ng kanyang sperm at pinreserve, pinadala sa Pilipinas at dumaan sa proseso ng IVF, di ba? Dahil mayaman siya. Ganun sila katindi. Sabi ko nga sa inyo, itong mga hayop na gawain na ito, na kunwari ay mag-sponsor, subalit may ibang klaseng motibo, makamundong pagnanasa. Kaya ang gusto niya, makadirekta sa beneficiary. Hindi na dumaan kila Kalinga Prab, kila Kuya Bal. Dahil paano nga naman na makakausap niya ng direktang beneficiary at magagawa niya yung kanyang makamundo at makaimpyernong pagnanasa kung malalaman nila Kalinga Prab. Siyempre, ang gagawin niya, makikipag-ugnay siya ng personal, kahit na hindi nagkikita, subalit nagkakausap sila ng personal na hindi na dumadaan pa sa Kalinga. Kasi nga, mayroon silang motibo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang masama kung ang lahat ng sinasabi niyong pagtulong ay dumadaan kila Kalinga Prab, kila Kuya Bal sa Kalinga. Sapagkat hindi pinag-uusapan dito yung pera. Ang pinag-uusapan dito, yung pag-iingat at proteksyon ng mga beneficiary laban sa mga pagpanggap ng mga sponsor at may mga masasamang motibo, masasamang kalooban. Kung sino man ang sponsor na ito, natin inaalam, isa lang ang tanong natin, ito kaya ay kilala ng Kalinga? Kilala ng ilan sa atin? Kilala ni Kuya Bal? Kilala ni Kalinga Prab? O kung sino man? Abay, matindi ang mga pangako na binitawan ito. Kung totoo man na talagang yun ang naging dahilan kung bakit pumayag ang babae na ito, no, yung beneficiary na ito. Malamang ang sinasabi ay para daw sa kinabukasan ng beneficiary ang kanyang gagawin. Pero hindi po para sa kinabukasan. Ang ginawa ay binuksan lamang yung kanya pong zipper at botones ng kanya pong pantalon. Matindi. Ibang kinabukasan pala ang gustong buksan. Magaling. Ang tindi mo, manyakis. Kung nandito ka sa harapan ko, ukutusan kita o konyatan kita ng padakot. Galit na galit ako sa mga ganyang klaseng akala mo naman, paglibasa, hindi kayo gwapo. No? Kaya sa pilitan yung kinukuha yung mga babae na gusto ninyo. Hindi nyo kaya kasi.
Itong face na to, wala. Kahit sinong babae, lumalapit dito. Kahit babaeng langgam, ganun ako kasweet. Nilalanggam, malagkit, parang biko. Gets mo? Tapos may nalalaman ka pang ipagpapatayo ng bahay. Yung pala, iba naman ang pinatayo mo. Tatayo daw yung kabuhayan, no? Sabi ng sponsor. Itatayo ang kabuhayan. Iba pala ang tinayo mo eh. Iba yung itinayo mo at iba din yung binuhay mo. Magaling. Pag nainis ako eh, iipitin ko talaga ng place yan eh. Masyado kang mahirap na lang magsalita ng masama dito eh. Nag-aaral pa ako sa Vatican kaya hindi ako pwede magsalita basta-basta ng mga kabastusan. Kahit na bastos itong pinag-uusapan natin na sponsor na ito. No, kung totoo na to kung sponsor na ito Mr. Berana pwede kang mag-PM kung sino man yan. Ako na bahala. Pag-usapan natin kung sino yung matulis na sponsor na yan at kung sino itong beneficiary na ito na sinasabi mo na naputis at gustong magpalaglag. Matindi kasi yung sponsor eh. Ang tulis. Grabe, mas matulis pa sa cactus sa disyerto. Tatayo daw yung kabuhayan. No? Iba pala yung itinayo at binuhay. Selfish ka. Yung tinayo mo, sa'yo. At yung binuhay mo, sa'yo rin. Ipulupot ko pa sa iyo yan eh. Aasikosuhin din daw yung bahay nung bata. Yung pala, sabi ko nga nung nakaraang vlog, ang inasikaso, bahay bata, hindi bahay nung bata. Matindi. Matindi. Tapos gusto mo pang ipalaglag. Hindi ka na nga gumawa ng tama dun sa tao, no? Na pinuntirya mo, na sinamantala mo ang kahinaan. Sinamantala mo ang pagkakataon ng sitwasyon. Ang kanilang vulnerability. Parang gano'n. No? Yung kanilang sitwasyon. Tapos gusto mo pang ipalaglag. Gagawa ka pa ng kasalanan. Isasakripisyo nyo yung sanggol, yung bata, dahil sa mga katarantaduhan ninyo. Talaga namang mga talentado pala kayo eh, no? Pag nagsalubong ang ating landas, ang ating mga mata sa Quiapo, pag nakita kang bumibili ng pamparegla, siguradong ikaw ang makuunang reglahin kaysa dun sa babae na ginagalaw mo, na binuntis mo. Malinaw ba yun? Kaya kung sino man sa atin dito ang nakakalam kung talaga ang pagkatao ng sponsor na ito, kung may katotohanan man ang sinasabi ni Mr. Jun Berana, maaari ninyong sabihin sa akin at i-PM sa akin. Sa tingin ninyo, sino kaya itong sponsor na ito? Kilala kaya sila ni Kuya Bal? Kilala kaya ng ilan sa atin? Kilala nyo ba? Pero yung iba sa atin kasi nag-iisip na baka hindi daw totoo yung sinasabi ni Mr. Jun Berana. Na baka sinasabi niya lamang ito, no? Kahit sa akin, on my own opinion, no? And guess, na kung sakaling hindi ito totoo, kung sakaling ito ay gawa-gawa lamang ni Mr. Jun Berana, siguro on a positive note, on a positive purpose. Bakit? Kasi nga, kung matatandaan ninyo, nagbibigay po si Mr. Jun Berana ng babala, ng paalaala sa ating mga Kalingap Angels, sa mga beneficiary, especially sa mga babae, na huwag makikinig, na huwag papatol sa mga sponsor na ito na nag-aalok ng kung ano-anong mga pangako, no? Pera o bahay o kinabukasan o pag-aaral. Huwag basta-basta makikipag-usap ng personal at kailangan lahat sabihin kila Kalingap Rab, kila Kuya Bal, para malaman kung ano po ang nangyayari between sponsor and beneficiary. Kasi nga para maiwasan ang mga ganitong klaseng sitwasyon na kung saan napapahamak po, napapariwara ang mga beneficiary na dapat sana po ay nababago po ang kanilang buhay, hindi nagkakaleche-leche. Kung sakali man na ito po ay gawa lamang ni Mr. Jun Berana, marahil ito po ay isang larawan ng posibilidad na maaaring mangyari kung hindi makikinig sa Kalingap, kung hindi makikinig kila Kuya Bal, kila Kalingap Rab. Ipinapakita niya na in advance yung senaryo, yung worst case scenario na maaaring mangyari sa oras na piliin ng isang beneficiary ang sponsor over Kalingap Rab and Kuya Bal. Para sa akin, mas maganda na hindi totoo itong sinasabi ni Mr. Jun Berana. Alam niyo kung bakit? Kasi kung totoo yan, kawawa din naman yung beneficiary. Kahit sabihin pa natin mukhang pera yan, hindi natin gugustuhin totally na may mangyari sa ating pong kapwa na kagaya po ng ganoon na sinasabi ni Mr. Jun Berana. Naintindihan po ba natin? Mas maganda na hindi totoo
kaysa magkatotoo. Dahil pag nagkataon, yung mga katotohanan na yan na maaaring mangyari, ang magiging mitya ng pagkasira, ng pagkawasak ng kanilang pong buhay. Kaya hanggat maaga pa, hanggat hindi pa nangyayari, pag-isipan po natin mabuti. Mag-ingat at gawin ang nararapat. Magtiwala, magsabi, kila Kalinga Prab at kila Kuya Bal.